Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Malts TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan. At ngayon ay pag-usapan natin, no, itong mainit na issue ngayon. No, ito pong tungkol sa mga missing sabongeros mga kababayan. No? Dahil nga ang involved po dito ay walang iba kundi ang bilyonaryong si Atong Ang mga kababayan. No? Pero ngayon, ito pong si Atong Ang at ang actress, no, na si Gretchen Barreto ay itinuturing na ngayon, no, na suspect sa kaso mga kababayan. No, grabe, masyado nang lumalalim, no, ito usapin na to tungkol po dito sa mga missing sabongeros na to mga kababayan. Okay, so bago natin umpisahan yan at ating alamin at pag-usapan, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section at pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? Okay, so ito na mga babayan, no? Atong Ang at Gretchen Barreto suspects na, no, sa kaso ng missing sabongeros mga kababayan. At ang matindi nga po dyan, no, marami pa, no, ang nasangkot o nadawit, no, dito po sa usapin na to ng mga missing sabongeros mga babayan. At ito po mga tao na to ay hindi po basta-bastang mga tao, no? May mga negosyante, no, merong mga politiko, no, mabibigat po, no, yung mga tao na sinasabing sangkot dito. Well, hindi pa natin alam dahil hanggang sa ngayon ay gumugulong pa rin, no, ang investigasyon. So, yung mga pangalan na nadadawit, no, nasasangkot po dito sa usapin na to ng mga missing sabongeros, magpasa hanggang ngayon mga babayan, ay wala pa tayong katunayan o mga pruweba, no, na sila nga po ay mga sangkot po dito dahil gumugulong pa nga po, no, ang investigasyon. Pero habang gumugulong ang investigasyon mga babayan, no, kaliwat kanan na yung sampahan ng kaso na nangyayari. Okay, so umpisahan natin itong ating video na ating papanoorin ngayon mga kababayan. Ay ang galing po dito, no, sa channel po ng Bilyonaryo News Channel. Okay, so alamin natin itong balita na to mga kababayan. Let's go. Palalim na ang investigasyon sa mga nawawalang sabongero. Ang bilyonaryong si Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto, suspect na sa kaso. Grabe. Sinampahan naman ni Ang ng reklamo ang lumantad na whistleblower na si alias Totoy. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Grabe, no? So, parang nagulat tayo bigla, no? Nagulat ang sambayanang Pilipino, mga babayan. No, dahil nga maging itong si Gretchen Barreto ay nadawit, no? Itong actress na si Gretchen Barreto, hindi natin bukod akalain, no, na madadawit dito sa usapin ng mga missing sabongeros, mga babayan. 'Di ba? Pero hindi pa natin pwedeng husgahan, no, itong si Gretchen Barreto, mga babayan. No, dahil nga gumugulong pa ang kaso na to, no, at siya sa ngayon, no, ay lumalabas, no, di umano na suspect, no, dito po sa kaso na to. Okay, tuloy natin. Kinumpirma na ni Justice Secretary Boying Remulla ngayong araw na kinokonsidera na bilang suspects sina bilyonaryo at gaming tycoon Charlie Atong Ang at ang celebrity na si Gretchen Barreto. Grabe. Matapos yan ng pinakahuling revelasyon ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy sa missing sabongeros case. Mapasama sila. Kasi nga, pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects. Kaninang umaga, opisyal lang nagsumite ng kanyang complaint affidavit si Ang laban kay Patidongan sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Giit ni Ang, wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero na ayon kay Patidongan ay patay na at inilibing sa Taal Lake. Mag-isip ka doon, kung ano man ang mga, huwag ka na magsinungaling na magsinungaling.
Tinuring kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Oo. Dagdag niyang hindi dapat paniwalaan si Patidongan dahil patong-patong ang mga kaso nito. Aniya, ginagamit lang ni Patidongan ang spotlight para mang-extort ng pera sa mga pinangangalanan niyang personalidad. Sa isinumiting affidavit, isinalaysay rin niyang kung paano umano siya pinagplanuhang patay ni Totoy kasama ang isang Alan Bantiles o alias Brown at isang Ryuji Toshioka o alias Sapon. Okay, so dito lumutang na po yung pangalang alias Brown, mga kababayan, no? Okay, so when I was first informed by Roger Dondon supposed plan na patayin daw siya, mga kababayan, I was not even alarmed. At the time, I simply could not believe it. No? Di daw po na-alarma itong si businessman na Atong Ang dahil hindi nga po siya makapaniwala. No? Eh, bakit nga naman siya ma-alarma? Eh, sa daming pera nito, mga kababayan. Diba? Kayang-kaya niyang kumuha ng pagkarami-raming security guard o bodyguard para siya ay maproteksyonan. Diba? Bayaman to eh. No? Bilyonaryo to eh. Kung hindi man milyonaryo, bilyonaryo pa to. O bilyonaryo. Mga babayan, itong si Atong Ang. Diba? Kayang-kaya niyang kumuha ng matitikas na security o mga bodyguards. Diba, mga babayan? So dito, lumutang na yung pangalang Mr. Brown, mga babayan. Parang si Bobby Brown. Pakinggan ulit natin, ha? Kung paano umano siya pinagplanuhang patay ni Totoy kasama ang isang Alan Bantiles o alias Brown. Yan, ha? So dalawa. So ibig sabihin, si alias Brown, mga babayan, no, ay kasabwat, no, netong si alias Totoy, no, sa pagpaplat ng pagpatay dito kay Atong Ang, mga kababayan. Okay? So mamaya pag-uusapan din natin yung tungkol dyan kay Mr. Brown, mga babayan. Tuloy natin. At isang Ryuji Toshioka o alias Sapon. Nalaman niya raw ito nang subukan nila Patidongan na kasabwati ng isa pang trusted security personnel ni Ang na si Rogelio Borican Jr. Ang trabaho ni Julie sa amin, siya nag-aasikaso ng mga properties namin. Pag may tinatayo yung mga buildings o siya rin nag-aasikaso, farm, yung malilita, yung mga bahay, mabilis siya magtrabaho. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Hindi ko alam ang mga record niya na meron pala sa mga murder case, may mga hold up, may pinatay pa rin ng mga pulis yata sa Caloocan. Ang mga pahayag ni Ang, pinabulaanan lahat ni Patidongan. Sa isang exclusive interview sa Billionaire News Channel, sinabi ni Patidongan na binabaligtad ni ang kwento. Para malaman mo, ang dami kaso ni Mr. Atong Ang. Dahil ako ang pinagkatiwalaan niya, lahat ng patayan, simula sa waiting, lahat ng kaibigan na pinapapatay niya, alam ko lahat yan. Ayon pa kay Patidongan, kaya siya nagpasyang tumistigo laban kay Ang ay dahil gusto raw siya nitong patayin. Paano hindi ako mag-decide? Buong pamilya ko gusto niya nang patay, gusto niya nang masakirin. Tanggap ko na sa sarili ko kung ako lang ang madadali niya. Pero pamilya na ang pinag-uusapan dito, hindi ko siya papatawad. Matatandaang nahuli si Patidongan kasama ang 5 pang kinasuhang security personnel ng Manila Arena sa Parañaque noong 2023 matapos ang 8 buwang pagtatago sa mga otoridad. Ayon kay Patidongan, mismong si ang tumulong sa kanilang magtago. Si Mr. Atong Ang, bumili ng bahayan, kaya ko, mayroon akong kopya na ginawa pa ako na kunyari inutusan ko yung isang tao niya na nakapangalan sa isang tao niya. Yung girlfriend niya rin to. Girlfriend niya rin ang bumili ng property, pero si Mr. Atong Ang, lahat ng tinaguan namin binili niya, kaya ko ituro isa-isa yan. Pero si Ang din daw ang nag-utos na ipahuli sila. Sa presscon kaninang umaga, kinumpirma ng kampo ni Ang na mayroong 300 million pesos na offer para kay Patidongan. Pero hindi raw para sa recantation ng kanyang statement, kundi para matulungan siyang makatakas. Ani Patidongan, hindi rin ito totoo. At umabot pa nga raw sa 500 million pesos ang offer para bawiin niya ang kanyang statement. Hindi pa nakakapagsumite ng official affidavit ang kampo ni Patidongan. Hinihintay pa raw nila Bakit kaya tinatakpan pa rin yung mukha dyan, no? kumpleto ang lahat ng mga dokumento para maging solid ang kaso laban kay Ang.
No, tinatakpan pa rin yung mukha ni Patidongan, mga kababayan. Pero dito sa video na to, kitang-kita oh. No? Madali rin siya makakatitrace eh. Mr. Julie Aguilar, Patidongan. No? Team Don Don. Diba? Tumakbo pa siya na ano. No, kaya tinakbo nito ni Patidongan, mga kababayan. No? But anyway, ano masasabi niyo dyan? No? Tila nagbaligtaran sila ng kanilang mga statement. At sinasabi nga nitong si Don Don, mga kababayan, no? O si Patidongan, na may mga ebidensya siya, no? Na magsasabing ito parang si Atong Ang lumalabas, no? Na nagpahuli rin pala sa kanila. Wala niya. Parang pinagkanulo, no? O ito, mga kababayan, ito yung alias Brown, no? Na sinasabi po, no? At lumutang na ito pong si alias Brown, mga kababayan, no, may mga ugnayan sa ilang mga opisyal at mga negosyante, no? At ito nga po ay inireklamo rin nito nga si Mr. Atong Ang, mga kababayan. No, okay, so panoorin natin itong balita na to. Kasama sa mga sinampahan ng reklamo ni Bilyonaryo Atong Ang kaninang umaga ang isang Alan Bantiles o alias Brown. Isa umano si Bantiles sa mga nagplanong patayin si Ang ayon sa affidavit ng gaming tycoon. Inilahad ng isang source sa Billionaire News Channel na malapit daw si Bantiles sa ilang mga kilalang personalidad sa politika at negosyo. Kabilang na ang mga taong may kinalaman sa isabong operations. Sa ilang larawang nakuha ng BNC, makikitang kasama ni Bantiles sa Ako, kasama si Boss Toyo, lagot. Tsaka si Tulpo, mga kababayan, ako po. Hindi naman natin pwedeng sabihin na involved talaga sila porket may picture lang eh. Malay ba naman natin kung nagpa-picture lang naman yan. Diba? Isa pa, mukhang may event eh. Oh, may event maraming tao. Kasi kung mag-uusap sila tungkol sa mga ganyan, mga babayan, hindi ba makikita sa ganito karaming tao yan? No, may event. Kaya nandiyan dyan siguro itong si Mr. Tulfo at itong si Boss Toyo, mga babayan. Di ba? Ayan o. Andiyan Boss Toyo eh oh. Boss Toyo! Oh, lagot ka. Dawit ka ata dito. Lagot. Joke lang, Boss Toyo. No, alam naman natin yan si Boss Toyo eh. Hindi gagawa ng ganyan yan si Boss Toyo. Di ba? So, ayan mga kababayan, kung titignan natin maigi, no? Mukhang nagpa-picture lang. Kaya kayo, huwag kayong basta-basta magpapa-picture. Baka madawit kayo. No? Kayo basta-basta nagpapa-picture. Diba? Baka mamaya magulat kayo, damay na pala kayo sa isang kaso. Okay. Anong masasabi niyo dyan? Diba? Magkahiwalay na event, si Senator Erwin Tulfo at si PCO Secretary Jay Ruiz. Una nang kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla na marami umanong malalaking taong sangkot sa missing Sabongeros case. Wala pang komento ang mga kampo ni Tulfo at Ruiz sa kasalukuyan. Diba? Kasama sa mga baka naman lang, nagpa-picture lang. Diba? Eto mga babayan, na nakita nga po, nakasama nitong si Mr. alias Brown. Dagdagan pa natin yung balita na yan. Aminado ang Malacanang na minsan nang nakasama ni PCO Secretary Jay Ruiz sa isang event. Ang isa sa mga dawit sa missing Sabongeros case na si alias Brown. Diba? Malay ba naman nila na dawit yan? Hindi naman porke na nandiyan dyan mga magkakasabot na yung mga yan. May iba na naman lumabas sa balita ng mga DDS dyan. Di ba? Imagine ninyo, sinong kasama dito mga babayan? Si PCO Secretary Jay Ruiz at si Senator Erwin Tulfo, mga babayan. Mahirap to. Kaya ngayon, huwag kayo basta-basta nagpa-picture sa ganyan. Baka madawit kayo. Boss Toyo, nandun pa, Dali. Sa dami ng pangalan na nakakaladkad, ano nga ba ang kinalaman nila sa lumalalim na misteryo? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Hindi itinanggi
ng Malacanang na nakasama nga ni Presidential Communications Secretary J. Ruiz, si Alan Bantiles o alias Brown, na napipintong tumistigo rin umano laban kay Atong Ang sa missing Sabongeros case. Ang nakausap po natin mismo ay si Secretary J. Ruiz. At tinanong natin kung ano yung affair, kung saan siya naroroon at nakuhanan ng litrato. Ayon sa kanya, ito daw ay kaarawan ng isang social content creator, social media content creator. Baka birthday ni ano yan. Baka si Boss Toyo yun. Kailan ba birthday ni Boss Toyo? Si Boss Toyo yun nandun eh, di ba? At kung siya man ay nakumbida, ito ay kanyang pinaunlakan. Pero kung sino man yung mga nakasama doon, na kinumbida nung nagsa-celebrate ng birthday, hindi na po niya hawak yon. Nang humingi ng reaksyon ng Billionaire News Channel kay Ruiz mismo, mistulang blinok niya ang mensahe sa isang social media platform. Sinubukan natin na muling humingi ng tsansang makapanayam si Ruiz, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Si Jose Claire Castro naman, hindi raw alam na may ganitong pangyayari. Hindi ko po yun natanong mismo kay Secretary J. So, alamin natin kung paano ba nangyari, na kung tawag ba yon? Text or what? Message, ma'am. Message, and then, so, tanongin po natin. Hindi ko po yan na itanong. Ngayon ko lang po yan narinig. Sa mga litratong nakalap ng Billionaire News Channel, makikita ang ilan sa mga personalidad na kasama ni alias Brown, sina Ruiz, Senator Erwin Tulfo, Arturo Atayde at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Hindi rin Nako po. Pati si Chavit. Kasama rin sa picture. Baka sabihin ninyo, pati si Chavit damay dyan. Eh. Lagot kayo. O, tuloy natin. sumagot ang kampo ng mga Atayde tungkol dito. Pero ayon sa reliable source ng BNC na malapit sa isa sa mga nabanggit, konektado ang mga pangalan na ito dahil trusted right-hand man daw ni Atayde si alias Brown. Business partners sina Ruiz at Atayde sa art gallery na Sentro Artista, kasama sina QC 3rd District Councilor Jeline Lumbad at businessman Joseph Lumbad. Noong broadcast journalist pa si Ruiz, nakasama nito si Joseph Lumbad sa kanilang himpilan. Ayon sa source, isa si Lumbad sa mga unang partners na ngayon suspect na sa kaso na si Charlie Atong Ang. Ito umano ang nagpasimula ng isabong ng World Pitmaster Cup. Nako. So, sinasabi dito sa balita, mga babayan, na bawat isa sa kanila ay konektado sa bawat isa. Hirap yan. Kailangan may ebidensya kayo. Na pag-aari ni Ang. Para sa agenda. No? Dapat may ebidensya, mga babayan, no? Yung pagkakadawit nila, no, doon sa isabong. No, ang problema kasi dyan, sa mga picture-picture na yan at yung mga connection na yan, mga babayan, kahit naman na hindi nila intensyon, no, na mapasama, no, doon sa ganong usapin, yung sa isabong na yan, o dyan sa mga missing sabongeros na yan, mga babayan, no, makakaladkad talaga yung kanilang mga pangalan. Diba? Dahil nga mga magkakakilala sila eh. Diba? So, anong ginawa ni Mr. Brown, mga babayan? Maidagdag na lang din natin to. See you in court. Ihahabla ni Alan Bandiles o alias Brown si Charlie Atong Ang matapos siyang idawit ng bilyonaryo sa kaso ng mga di umano'y nawawalang sabongero. Giit ni alias Brown, wala siyang anumang partisipasyon sa sinasabing krimen. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Magsasampa na rin ng reklamo si Alan Bandiles o alias Brown laban kay gaming tycoon Charlie Atong Ang. Yan ay matapos idawit ni Ang si Bandiles sa isinumite niyang complaint affidavit kahapon. Kasama si Bandiles sa mga sinampahan ng reklamo ni Ang sa Mandaluyong Prosecutor's Office. Ilan sa mga reklamong kanilang haharapin ay conspiracy to commit robbery, grave coercion at grave threats. Sa isang exclusive interview sa Billionaire News Channel, pinabulaanan ni Bandiles ang mga akusasyon ni Ang. Sa isinumiting affidavit, sinabi ni Ang na pinagplanuhan daw siyang patayin ni Dondon Patidongan o alias Totoy at ni alias Brown. Sinubukan din daw nilang mga extort ng 300 million pesos mula kay Ang. Ani Bandiles, wala itong katotohanan at Naniniwala ba kayo, no, doon sa paratang na yun na plano siyang patayin, mga babayan?
No, kasi kagaya nga ng sabi natin, mukhang napakahirap, no? Siguro kung ikaw ordinaryo ka or ano, napakahirap lumapit dito sa tao na to, no? Bilyonaryo 'yan eh. 'Di ba? Kung may plano kang gawing hindi maganda diyan kaya atong ang maababayan, baka hindi lang sa butas ng karayom ka dadaan. 'Di ba? Ganun kahirap, no, na makalapit dito. So siguro ipapa-sniper, gano'n. Yung mga sasakyan nito, sigurado, mga armored. Diba? So, ewan ko lang napaisip lang ako dun sa statement na yung mga babae. Naisip ko lang. No, kasi bilyonaryo siya eh. Diba? Bilyonaryo siya eh. Kaya niyan lahat kumuha ng pinakamagagaling, no, na bodyguards at security guard, mga babayan. Diba? Ano sa palagay ninyo? Matuloy natin. Hindi niya alam kung bakit siya idinawit ni Ang sa kaso. Wala akong kinalaman talaga dyan sa binibintang niya sa akin. Wala. Ayon kay alias Totoy, kumpare nila ni Ang si Bantiles at siya raw mismo ang inutusan ni Ang para tulungan si Totoy na umalis papuntang ibang bansa. Wala rin daw kinalaman si Bantiles sa missing sa Bungeros operations. Businessman to. Businessman yan at pasabong-sabong din. Alpha member din po siya, ganon. Hindi, ano lang, businessman lang. Matatanda ang inilutang kahapon ng Billionaire News Channel ang ilang larawan ni Bantiles, kasama ang ilang kilalang personalidad sa politika. Kasama na riyan sina Senator Erwin Tulfo at PCO Secretary Jay Ruiz. Pero paglilinaw ni Bantiles, Walang kinalaman yung tao na yun na ganyan kasama natin sa party. Lalo na sila G. Ruiz, sila si Erwin Tulfo. Yan, walang kinalaman talaga yan sa ganyang usapan niya sa bungero na yan. Alam naman ni Tutoy yan kung sino sila. Alam ni Tutoy yung mga tao na yan. kaninang umaga, dumulog sa Department of Justice ang ilang pamilya ng mga biktima para manghingi ng update sa kaso. Ayon kay SOJ Boying Remulla, malaki man ang kalaban, sisiguraduhin nilang mapananagot ang nasa likod ng missing sa Bungeros. Oh, yan mga babayan. No? Yan yung mga latest updates ngayon diyan sa missing sa Bungeros. No, grabe. Masyadong matindi. No, itong mga nangyayari ngayon, no, diyan po sa missing sa Bungeros na 'yon. No, nakaraan, mga unang binalita yan, parang baliwala lang. No, pero by and by nung lumalabas na, no, yung mga involved doon na mga tao, mga babayan, aba, no, lumalalim na ng lumalalim. Itong usapin na to ng mga missing sa Bungeros, mga babayan. No? So, tutukan din natin to, mga babayan, no? At yan, ano masasabi ninyo dito sa mga balita na to? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So, muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang yung Kuya Mobs, it's a Mobs TV. Peace. I'm out.